Far East Broadcasting Company Philippines, in partnership with Green Hills Christian Fellowship Ortigas, bring you a message from the Word of God. Together, let us know Christ and make Him known. God, in His grace, has blessed every believer with every spiritual blessing. In Him, we were chosen before the foundation of the world. In Him, we have redemption through His blood. In Him, we have obtained an inheritance. And in Him, we were sealed with the Holy Spirit. God desires to see every believer realize our hope and our inheritance in Christ. That God's children realize the magnitude of Christ's power and glory. This is the kind of church that we should be. A church built on biblical bedrock. Our Sunday sermon series on the book of Ephesians. Papatuloy po tayo sa ating mga mensahe sa aklat ng Ephesians, a church built on biblical bedrock. Nung ating pong sabay-sabay na binabasa ang Ephesians 5:22 to 24, damang-dama ko po yung parang tension nung ating binasa yung wives submit. No? Naramdaman niyo po? Parang bigla po ako nanginig dito sa pulpito. No? Damang-dama ko po yung tension na nanggagaling sa mga wives. No? Hindi ko lang po talaga masilip dahil binabasa ko po ang Biblia. Pero hindi ko alam kung merong mga sinisiko ng mga asawang lalaki ang kanilang mga asawang babae. Masyado pong misunderstood ito pong teksto na ito. At masyadong inabuso ng kultura, ng lipunan, at ng maraming lalaki sa kasaysayan ng sangkatauhan. Mahalaga ang mensahe na ito sa atin ngayong araw na ito sapagkat meron siyang dalang mensahe ng kagalakan. Mahalaga po ang mensaheng ito sapagkat merong matinding pag-atake ng ating kultura ngayon sa tradisyonal na pamilya na makadiyos at ayon sa kalooban at kautusan ng Diyos. Hindi ko na kailangang isaad pa sa inyo kung ano ang mga batas na inililinya para atakihin ang traditional na marriage. Ngayon, merong mga nagpupumilit na ang marriage daw ay hindi lamang sa isang lalaki at sa isang babae. At malaya raw tayong dapat nakakapili kung ano ang ating kasarian. At sa gayon, yun ding ating marriage arrangement. Napakatinding pag-atake po ito sa ating binasa ngayon at pag-aaralan sa mga susunod pang linggo. Yung mga kabataan siguro, na dahil sila mismo ang masyado nang exposed sa kultura at sa lipunan ngayon, maaari silang masyak na ganito pala ang disenyo ng Diyos. Ito pala ang magbibigay ng kaligayahan sa akin. Narinig naman natin sa testimonyo ng ating kapatid. Hindi ko alam kung kayo'y kinilabutan. Pero ako po, kinilabutan po ako. Parang tama-tama naman ang kanyang testimonyo para sa ating pag-aaralan. Sa susunod na linggo, natapat sa Father's Day, ang teksto para sa mga husbands. Hindi po namin sinadya yun. Kasi hindi naman namin alam in advance kung kailan papatak ang Father's Day.
Pero alam ng diwang banal, di ba? Alam ng Espiritu Santo. Kaya po, next Sunday, mga fathers, humanda kayo. Actually, nung una ko pong pinreach itong passages na to, dahil nga po 3 verses lang ang sa asawang babae, isang sermon lang po para sa asawang babae. Nung una ko pong pinreach to, yung para sa asawang lalaki o sa husbands, 3 sermon po ang naubos ko. Hindi ko po gagawin yon. Pero humanda na po kayo next week, mga fathers. We will celebrate you, but we will also roast you. Okay. Kasi makikita nyo po na napakahalaga ng kaayusan ng Diyos sa pamilya na Kanyang itinaguyod. Napakahalaga, hindi lamang po ang role ng wife, kundi ang role ng husband. Kailangan po natin sa ating lipunan ngayon ang mga matayog na mga prinsipyo para sa pamamalakad ng ating mga tahanan. At makikita natin to actually sa mga susunod nating mga sermon. From Ephesians 5:21, nag-umpisa na po tayo last Sunday sa verse 21, hanggang sa chapter 6 verse 9. Yung buong section po na yon, ang tawag po doon, ang una pong tumawag dito ay si Martin Luther, and sabi niya, this is the household code. Ito ang code para sa pamamahay, para sa isang tahanan at pamilya na tumatawag sa Diyos bilang Panginoon. Ito ang code. Kung ang pamilya niyo po ay nakararanas ng pag-atake ng lipunan sa mga matagal niyo ng pinaniniwalaan ng mga tradisyon at paniniwala, babalik po tayo sa pinagmulan ng lahat. Makinig po kayong mabuti. Buksan po ninyo ang inyong puso. At kung ano man ang kinalakhan ninyo o naimpluwensyahan kayo na paniniwala tungkol sa kung ano ang role ng asawang babae at asawang lalaki, isang tabi niyo po muna at pakinggan natin ang sinasabi ng Scripture. Ano ba ang konteksto ng pagpapasakop? Kasi paulit-ulit po natin yung pag-aaralan sa mga susunod na linggo. Ang pagpapasakot, pagpapasailalim, submission. Ano po ba ang konteksto niyan? Well, dahil po ang inaaral natin ay ang Book of Ephesians, maalala niyo po na nagumpisa po ang aklat sa isang napaka-worshipful na note. No? Na blessed be the Father. Di ba? Bakit? Because He gave us spiritual blessings in the heavenly realms. Tayo po ay Kanyang niligtas. Tayo ay patay, ngunit tayo ay binuhay niya na maguli. Napansin niyo ba sa testimonyo kanina? Isang araw, sabi niya, one day. Alam pa niya kung ano yung araw na yon. Kumilos ang Panginoon sa kanyang buhay. Isang araw, sabi niya, one day. Naunawaan ko na kailangan kong tumawag kay Jesus. Ano ba yon? Yun yung sinabi sa Ephesians 2:4. But God, because of His great mercy and His great love for us, made us alive in Christ. Hindi lamang po yun ang ginawa niya sa atin. Tayo po ay ibinilang niya sa kanyang tahanan. Di ba? Ephesians 2. Pinakita niya sa atin ang misteryo na matagal na niyang itinatago. Na ang mga hentil na katulad natin ay magiging bahagi ng kanyang iglesia. At sa ngayon, ang majority ng kanyang invisible universal church ay mga hentil. Tapos pagdating natin ng chapter 4, meron siyang panawagan na tayo ay lumakad ayon dito sa mataas na pagtawag sa atin. Pagdating sa Ephesians 5, sinabi niya tayo ay tumulad sa ating Ama as beloved children. We are to walk in light. We are to walk in love. Naalala ninyo?
Pagdating sa Ephesians 5:17, ang sabi niya, tayo ay kailangan lumakad sa kalooban niya. Sa 5:17, ang sabi niya doon, therefore do not be foolish, but understand what the will of the Lord is. Pagdating niya sa verse 18, sinabi niya kung paano tayo dapat mamuhay. Lumakad na may pagpapasakop sa kanyang espiritu mismo. And do not get drunk with wine, for that is debauchery, but be filled with the Spirit. At kung tayo ay nagpapasakop sa Espiritu ng Diyos, ito ay magre-resulta sa isang buhay na puno ng kagalakan, addressing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody to the Lord with your heart. Isang buhay ng pagpapasalamat, giving thanks always and for everything to God the Father in the name of our Lord Jesus Christ. At ito, isang buhay ng pagpapasakop. Dito po nagmumula ang lahat ng pag-aaralan natin sa mga susunod na linggo. Ang konteksto po ng pagpapasakop ay ang ating pagpapasailalim sa kapangyarihan at kontrol ng ating Panginoon. Ang ating pagpapasakop sa isa't isa ay nagmumula sa ating pagpapasakop sa Kanya. Sabi ng verse 21, submitting to one another out of reverence for Christ. Yan po ang motibo, yan po ang konteksto ng ating pagpapasakop. So maunawaan nyo na right away, di ba? Na ang pagpapasakop na ito ay hindi pagpapaalipin. Ang pagpapasakop na ito ay hindi pagyurak sa katauhan ng isang tao. Ang pagpapasakop na ito ay hindi dapat abusuhin sapagkat ito ay out of reverence for Christ. Dahil sa ating pagsamba sa Kanya, dahil sa kontrol ng Kanyang Espiritu sa ating buhay. Yun po ang konteksto. Tingnan natin ang panawagan. Verse 22, saka verse 24. Tingnan po natin yung verse 22. Ano ba ang ibig sabihin ng pagpapasakop ayon sa Biblia? Balikan ko muli yung verse 21. Submitting to one another, sabi doon. Diba? Out of reverence for Christ. Yun po ang konteksto natin. Ano ba ang ibig sabihin ng pagpapasakop? Ang salitang ginamit dito ay hupotasso. Tandaan niyo po yun. Kasi merong isang hupo na salita mamaya na halos kapareho pero hindi eksakto ang meaning. Hupotasso. Na ang ibig sabihin ay to place under in an orderly fashion. Kung kayo po ay gusto niyo ng may kaayusan sa inyong pamamahay, hindi po ba? Kung minsan pag tayo nagluluto, inililinya natin lahat ng ingredients sa isang orderly fashion para sa ating pagdampot, nakasukat na siya. Di ba? O kaya ang ating mga anak, nung sila'y maliliit, hindi po ba, inihahanay natin sila in an orderly fashion para may kaayusan. Yun po ang ibig sabihin ng hupotasso. Sa military, yun po ay paglinya sa pagmarcha. Literally. To line up one after another in an orderly fashion. Ang objective po ay order, kaayusan. Ang pagpapasakop ay walang kinalaban sa status o value ng isang tao. Wala po. Hindi po nangangahulugan na yung taong kung saan tayo nagsasubmit, yung ating sinusundan sa pila, ay mas mahalaga kaysa sa atin. Hindi po. Hindi po nangangahulugan na siya ay superior, tayo ay inferior. Hindi po. Yan po ang isang misunderstanding. Pag binabasa mismo ng mga babae ito, kung minsan, wives, submit. By the way, yung word po na submit, wala dun sa verse 22. Wala, pastor. Wala. Kasi nasa verse 21 na siya.
Diba? Submitting to one another out of reverence for Christ, wives, to your own husbands. Ganun po yung original na salin. No? So, submit pa rin po. Pero pag binabasa ng mga babae, ay, bakit? Mas magaling ba sila sa amin? Nako, kung meron po sa inyo dito na nag-iisip na ang lalaki mas magaling sa babae, ay, you will be severely disappointed. Hindi, wala po akong kilala na kaibigan ko o kakilala ko na tumatanggap ng katotohanan na mas valuable and superior ang lalaki sa babae. Mapapahiya po tayo. Sa sarili ko pong tahanan, ang aking misis po ang pinakamatalino sa amin. Tanggap ko po yon. Naipakita na po yon sa akin sa more than 30 years na kami ay magkasama bilang mag-asawa. At nakikita naman yun ng aming mga anak. Obvious naman po. Wala pong kinalaman sa value o sa status yung word na magpasakop. Wala po. Ito ay about service, not status. Role, not value. Na itinakda para sa babaeng asawa. So, hindi po siya superior or inferior. Wala pong ganong pangitain dito. Siya po ay merong role. Siya po ay nilalagay sa hanay in an orderly fashion. Ang objective po ng Panginoon ay order in the home. Order in the church, order in the community, order in the country, order in the world. Dito po nag-uumpisa yun. Saan po nag-uumpisa? Sa ating konteksto, sa ating pagpapasakop sa Espiritu Santo ng Diyos. Ang pagpapasakop ay hindi pagpapaalipin o pagyurak ng pagkatao ng iba. Sapagkat ang lahat ay nilikha ng Diyos na pantay-pantay ang halaga sa kanyang paningin. Galatians 3:28, there is neither Jew nor Greek, there is neither slave nor free, there is no male and female, for you are all one in Christ Jesus. Ang linaw, no? We are equal. 1 Corinthians 11:11-12. Sulat niyo po. 1 Corinthians 11:11-12. Nevertheless, in the Lord, woman is not independent of man, nor man of woman. For as woman was made from man, so man is now born of woman. And all things are from God. Datapwat tayo ay equal sa kanyang paningin. Ang pagpapasakop ay kailangan para magkaroon ng kaayusan sa mundo. Kaya ang sabi ng Panginoon sa Romans 13:1, let every person be subject, hupotasso, to the governing authorities. Para may kaayusan. Kasi kung hindi po tayo magpapasakop sa governing authorities, kahit na anong gawin natin, kagustuhan natin, pwede natin gawin. Kaguluhan po yun. Sa 1 Peter chapter 2, inulit yun ni Pedro, verse 13. Be subject for the Lord's sake. Pareho lang yun ang out of reverence for Christ. Be subject, hupotasso, for the Lord's sake, to every human institution, whether it be to the emperor as supreme, or to governors as sent by him, to punish those who do evil and to praise those who do good. Bakit? For this is the will of God. By doing good, you should put to silence the ignorance of foolish people. Ang linaw, no? Ang pagpapasakop ay para sa kaayusan ng mundo. Ang pagpapasakop ay isang bagay na iniutos para sa lahat ng miyembro ng pamilya. Makikita po natin yon sa ating series, no?
So sa Ephesians 5:21, sabi, submitting to one another. Di ba? Sa Ephesians 5:25, sabi sa husbands, love your wives as Christ loved the church and gave Himself up for her. Bayawan ko sa inyo, kung ako papipiliin ng Diyos, gusto ko na lang maging babae. Kaya lang, ang pangit ko siguro babae, no? Ang hirap po nun, ano? Chapter 6, verse 1, children, obey your parents. Chapter 6, verse 4, fathers, do not provoke your children to anger. Chapter 6, verse 5, ang sabi doon, bond servants, obey your earthly masters with fear and trembling. Verse 9, masters, do the same to them. And stop your threatening, knowing that He who is both their master and yours is in heaven. Pareho lang kasi sila. Nakukuha nyo ang ideya? Ang pagpapasakop ay para sa lahat. Kasi para sa kaayusan. Alam nyo, ang pagpapasakop ay disenyo ng Panginoon upang maisagawa niya ang kanyang kalooban para sa kanyang mga nilalang. 1 Corinthians 11:3, sabi ni Pablo, but I want you to understand that the head of every man is Christ. The head of a wife is her husband. And the head of Christ is God. Nakalinya, no? God, Christ, man, wife. They fall in line. Hupotasso. In an orderly fashion. Si Kristo ba ay inferior sa God the Father? Hindi po. Sabi niya sa Matthew 10:30, I and the Father are one. Sabi niya sa John 10:30 pala yun. John 14, sabi niya, I and the Father are one. If you see me, you see the Father. Diba? Pero tignan niyo, sabi niya sa John 4:34. My food is to do the will of Him who sent me and to accomplish His work. Submission po yun. Is He inferior? Hindi po. Sabi niya sa John 5:30, I can do nothing on my own. As I hear, I judge, and my judgment is just, because I seek not my own will, but the will of Him who sent me. Si Kristo po, ganyan ang kanyang pagpapasakop sa Ama. Kayo ba, mga misis, ganyan ang pagpapasakop nyo sa inyong mga asawang lalaki? My will is to do the will of the one who is my head. Masasabi nyo ba yon na hindi kayo nasusulakasok? No? Malamang hindi. Pero si Kristo po, ganun po ang kanyang submission. Siya po ba ay inferior sa Father? Hindi po. Sila po ay pareho. Ganyan po ang ibig sabihin ng submission, ng papasakop sa Biblia. So alisin nyo na po yung inyong mga misunderstanding na ito ay pagpapaalipin at pagyurak sa aking pagkatao. So, ang tanong, kanino ba dapat magpasakop ang asawang babae? Kanino ba dapat magpasakop ang asawang babae? Yan na po ang second question ng outline natin. Wives, submit to your own husbands as to the Lord. Importante po yung to your own husbands at importante rin po yung as to the Lord. Sa kanyang sariling asawa lamang. Ito pong salita na ito ay hindi nagsasabi na ang lahat ng babae ay dapat magpasailalim sa lahat ng mga lalaki. Ay hindi po. No? Malaking misunderstanding po yun. To your own husband lang po. Ito ang nagsasaad ng exclusiveness ng marriage relationship. Sabi sa Genesis 2:24, therefore a man shall leave his father and his mother and hold fast to his wife and they shall become one flesh. Kinote yun ni Jesus sa Matthew 19, tapos sa verse 6, and sabi niya, so they are no longer two but one flesh. What therefore God has joined together, let not man separate. Meron pong exclusive relationship, ang inyong submission ay to your own husband lamang. Ang pagpapasakop na ito ay as to the Lord. Or, sabi nga ng Colossians 3:18,
Wives, submit to your husbands as is fitting in the Lord. Pareho yun. Pareho din po yun ang sinabi sa verse 21, out of reverence for Christ. So ang inyong submission is to your own husband as to the Lord. Ang pagpapasakop na ito ay hindi pilit. Inuuto siya, panawagan siya, pero hindi siya pinipilit. Ang nais ng Holy Spirit dito ay ang pagpapasakop na ito ay isang voluntaryong pagsunod sa disenyo ng Diyos. Hindi kayo pinipilit, mga misis, na mag-submit. At mga lalaki, wala kayong karapatan na ipamukha sa kanila yung Ephesians 5:22 at sabihin sa kanila, hoy, mag-submit ka! Kung ganon. Sapagkat ang salita po, ang hinihingi ng hupotaso ay voluntary na pagsunod sa disenyo ng Diyos para sa mag-asawa at pamilya at isang pagpapakita ng pagmamahal. Mahal niyo ba ang asawa niyo? O huwag niyo isasagot na malakas. Baka mali ang sagot eh. Ito ay isang voluntaryong pagpapasakop dahil sa pagmamahal. Dahil sa pagmamahal ninyo sa inyong asawa, at higit sa lahat, dahil sa pagmamahal ninyo sa Panginoon. Alam ko naman, mga misis, na may mga asawa talaga na hindi ka ibig-ibig. Ako nga hindi ko alam kung paano ako natsatsagaan ng aking misis. Hindi ko talaga, minsan ko, binibiro ko kayo, palagi siyang naka-helmet, kasi baka humauntog at magising. Yun ho aking biggest fear, na maubos na ang pasensya niya sa akin. Marami ho talaga mga asawa na hindi ka ibig-ibig. Kaya nga merong as to the Lord. Ang salita po na ito ay hindi bulag na pagsunod. No? Yung iba, inaabuso nila ito, sinasabi, kailangan sumunod ka sa akin. Sumunod ka kasi kailangan mag-submit na hindi po pagsunod ang ibig sabihin nito. Inaral ko po yung salita. Voluntary po siya, out of love. Meron pang ibang salita for obey. Hindi po ito yon. Meron pang isang salita sa Ephesians 6:1. Children, obey your parents. Ephesians 6:5. Servants, obey your earthly masters. Yung pong salita na yon ay hupakuo. Ang ibig sabihin, to yield to a superior command or force without necessarily being willing. Yon, merong parang napipilitan ka. Pagka naman anak ka kasi, pag sumusunod ka sa iyong magulang, kung minsan ayaw mo sumunod, pero sumusunod ka na lang dahil napipilitan ka. Dahil siya ay magulang mo. Ganon din ang isang kasambahay. Kung minsan sumusunod ka sa earthly master mo, hindi dahil sa gusto mo talaga, kundi dahil it's your duty. Yun po yung salita na hupa-kuo. Hindi po yun ang hupataso. Ang hupataso po, voluntary submission. So mga mister, hindi nyo po pwedeng ipamukha sa inyong mga asawa ito. Mga misis, hindi nyo naman po pwede sabihin, hoy, hindi mo ako pwedeng pilitin! Kasi out of reverence for Christ, submit. Sasabihin mo ba yung kay Kristo? Kristo, hindi mo ako pwedeng utusan? Talaga, kaya niyo sabihin yun? Ganun po ang sense ng hupotaso. Kaya ang pagpapasakop ng asawang babae sa kanyang sariling asawa ay hindi bulag na pagsunod sa kautusan ng lalaking asawa, lalo na ang isang lalaking hindi mananampalataya o mapang-api. Hindi po blind obedience, kundi isang mapagmahal na pagbibigay galang
dahil sa pagpapasakop ng isang makadiyos na babae sa Panginoon at sa kanyang disenyo para sa pamilya. Yun po. Kanino ba dapat magpasakop ang asawang babae sa kanyang sariling asawang lalaki? Yung iba siguro na single, iniisip nyo, parang hindi ito relevant sa akin. Tingnan ko lang, pag nag-asawa na kayo, kailangan nyo din ito maunawaan. Ano ang saklaw ng pagpapasakop sa sariling asawa? Sa magandang tanong yan, di ba? May sagot ba? Verse 24. Tignan niyo yung verse 24. Now, as the church submits to Christ, yun po ang basehan, ha? So also wives should submit in everything to their husbands. Nay! Parang mas nakakatakot yung pastor. In everything? To your own husbands? Yes. Dito, ang pagpapasakop ng asawang babae ay hinalintulad sa pagpapasakop ng iglesia sa Panginoong Hesus. At ang pagpapasakop na iyan ng iglesia kay Jesus ay in everything. So yun ang pinagbabasihan. Ang pagpapasakop na ito ay hindi pinilit ng Panginoon. Hindi naman tayo pinilit na manambahan sa Kanya, hindi ba? Kayo ba ay pinilit na tumanggap sa Kanya bilang Panginoon na tagapagligtas? Hindi ba't kayo ay siya'y nanawagan sa inyo? Come unto me, all of you who are weary and are heavy laden, and I will give you rest. For God so loved the world that He gave His only Son, so that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. All who will come to me, I will in no ways cast out. John 6:37. All that the Father has given me will come to me, voluntary, with the exercise of your will, na manampalataya sa Kanya. Pinilit ba tayo ng Panginoon? Hindi. Dahil ang pagpapasakop ng iglesia sa otoridad ng Panginoon ay ganap at sa lahat ng bagay, gayon din ang pagpapasakop ng asawang babae sa kanyang sariling asawa ay sa lahat din ng bagay. In everything. Ano ba ibig sabihin ng pastor? Nakakatakot. Saklaw nito ang lahat ng aspeto ng buhay. Hindi lang yung mga aspeto ng buhay ninyo na gusto mong magpasakop sa asawa mo. Ayan, sa pagmamaneho, magpapasakop ako sa kanya. Pero hindi sa paghawak ng pera. Ay, sa pag-aayos ng tahanan, magpapasakop siya sa akin. Pero sa aming negosyo, sige, magpapasakop ako sa kanya. Wala pong ganon. Hindi po kayo pwedeng piliin. In everything. Pero meron naman pong qualification. Hindi ito nangangahulugan na dapat niyang sundin ang lahat ng kagustuhan ng lalaki, lalo na kung ito ay makasasama, lalo na kung ito ay hindi ayon sa kautusan o kalooban ng Diyos, sapagkat siya ay nagsasubmit out of reverence for Christ as to the Lord, as is fitting in the Lord. Sa Acts 4:19, inuutusan ng Sanhedrin ang mga apostol na huwag na mag-share ng gospel. Anong sabi nila? Whether it is right in the sight of God to listen to you rather than to God, you must judge. Sa Acts 5:29, ang sabi ng mga apostol, but Peter and the apostles answered, we must obey God rather than men. Bakit? May inuutos sa kanila ang kanilang authority, ang gobyerno, na tumigil sila ng pangangaral ng Ebanghelyo. We must obey God rather than men. Kaya mga misis, pagka kayo ay pinipigil sa inyong pag-exercise ng inyong discipleship sa Panginoong Hesus, meron po kayong karapatan na hindi sumunod. Ngunit,
gandahan nyo naman. Huwag niyong gagawin na mababastos ang asawa nyo. Pwede nyo namang gawin, sundin, nang mayroon pa rin paggalang sa kanya. Bakit hindi siya ang share nyo ng gospel? Bakit ba kayo lumalabas pa sa bahay nyo? Ang pinakapunong pagano pala, kasama mo. Kailangan nyo siyang ipanalangin para siya ay hipuin ng Espiritu Santo at siya rin ay maging mananampalataya katulad ninyo. Saan po ba sa Bible yon, Pastor? Yung ganon. Paano nga kung ang asawa ko ay hindi mananampalataya? 1 Peter. Sulat niyo po, 1 Peter chapter 3, verses 1 and 2. Pakinggan niyo mabuti, no? Ito ang pag-obey o pagsunod, pagpapasakop sa asawa na hindi mananampalataya. 1 Peter chapter 3, verses 1 and 2. Likewise, wives. Yung pinanggalingan po nila ay submission to authorities. Kaya nung sinabi ni Pedro na likewise, wives, mag-submit din kayo. Submit, be subject, hupotasso, to your own husbands. So that even, pakinggan nyo to, even if some do not obey the word, hindi sila mananampalataya. They may be won without a word by the conduct of their wives. Paano yun, Pastor? When they see your respectful and pure conduct. Respectful and pure. Pero alam ko, mahirap ito para sa ilan. So, hindi ko tatawaran ang hirap ng sitwasyon ng isang babaeng mananampalataya na magpapasakop sa isang lalaking hindi mananampalataya. Ang ating dalangin ay sana itong lalaking ito, payagan man lang may exercise ng babae ang kanyang faith. Pero posible din na pigilin niya para lang ipakita ang kanyang mastery. Pero alam nyo, ang dalangin mas makapangyarihan kisa sa kanya. Marami na akong nakitang lalaki na hindi mananampalataya na dahil lang sa paggalang at bait ng kanilang mananampalatayang asawa ay naging mananampalataya din. At hindi lang yun, naging elder pa, naging pastor pa. Mga kapatid, huwag natin tatawaran ang nagagawa ng respectful and pure conduct. So, yan po ang panawagan, magpasakop. Ano ang paliwanag? Ano kaya ang paliwanag dito? Ano ang basehan ng pagpapasakop ng asawang babae sa asawang lalaki? Bakit ba ito ginawa ng Diyos? Ito ba ay para lang nung panahon na iyon? Ito ba ay para sa lahat ng panahon? Para sa lahat ng pamilya? Ano ang basehan ng pagpapasakop ng asawang babae sa asawang lalaki? Sabi dito sa verse 23, tignan niyo yung verse 23. For the husband is the head of the wife. Pastor, parang mas masakit yun eh. Yung submit, kaya ko pa eh. Pero siya yung head. Wala ngang head itong husband ko eh. Ang laman nga ng utak nito, taho. Paano naman ako magiging head? May mga ibang babae, ganyan ang dahilan. Can you imagine kung ang headship sa pamilya ko dahil sa talino? Wala talaga akong karapatan. Ang asawa ko po, scholar, doktora, nephrologist,
Kidney disease po yun. Ayaw niyo po siyang maging doktor. Hindi lang yon, siya po ay epidemiologist pa. At patuloy pa ho siyang nag-aaral hanggang ngayon. Ako po, bahagya lang po ako nakapasok sa UP. Bahagya lang din po ako nakapasa. Ang grade point average ko po ay literally pasang-awa. Nakapasok po ako sa AIM. Oo! Kasi scholar ako ng gobyerno. Oo! Kasi malakas po ako sumipsip. Kaya po ako ipumasa lang din ng pasang-awa. Pero meron po akong PhD in management. No? Honoris causa. Honorary po. Dahil hindi ko po kayang magtapos ng isang doctorate. Kung kukunin po natin sa talino ang headship, baka mas maraming babaeng head kaysa sa lalaki. Hindi po ganon. For the husband is the head of the wife. Saan po nagmumula yan? Hindi ito nagmula lamang sa sariling opinyon ni Pablo o dala ng kultura o kapanahunan niya. Katulad ng paratang ng iba. Sabi ng mga ibang feminist na theologian, this is cultural. Kasi nung panahon ni Pablo, ganyan. Hindi po. Hindi po galing sa panahon ni Pablo. Ito ay disenyo ng Diyos mula pa ng umpisa ng lahat. Sinabi niya po mismo ito. 1 Timothy chapter 2 verse 13. Nung dinidiscuss ni Pablo noon, bakit ba kailangan ang nagpe-pray tsaka ang spiritual leaders ng church ay lalaki? Sabi niya doon, for Adam was formed first, then Eve. Kailan po nangyari yon? In the beginning. So hindi po panahon ni Pablo. 1 Corinthians 11:3. Binasa ko po ito kanina. I want you to understand that the head of every man is Christ, the head of a wife is her husband, and the head of Christ is God. Tingnan niyo po yung verse 8, 1 Corinthians 11:8. For man was not made from woman, but woman from man. Kailan po nangyari yun? Genesis chapter 2. Neither was man created for woman, but woman for man. O parang lalo akong lumulubog, Pastor. Gumagrabe. Saan ba natin nakuha yon? Ang lalaki ang unang nilalang ng Diyos, Genesis 2:7. Ang Genesis chapter 2 ay instant replay ng Genesis 1:26. Ang Genesis 1:26-27, sabi kasi doon, let us make man in our image. And so God made man, He made them male and female. Tapos, in-instant replay yun ng Diyos sa Genesis 2. So, yung araw na yun, slow motion niya. Ang una niyang ginawa ay ang lalaki. Then the Lord God, Genesis 2:7. Then the Lord God formed the man of dust from the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and the man became a living creature. At dinisenyo niya upang siya ay mamuno at magtrabaho. Saan po natin makikita yon? Genesis 2:15. The Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to work it and keep it. At ang isa pa niyang pinakamalaking responsibilidad ay protektahan ang kanyang magiging kabiyak. Genesis 2:17. Ang sabi ng Panginoon sa lalaki, but of the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat. For in the day that you eat of it, you shall surely die. Meron na po bang babae nung sinabi ng Diyos yun? Wala. Itinagubili niya yun sa lalaki para maprotektahan niya ang kanyang magiging asawa. So yun po ang disenyo ng Panginoon para sa lalaki. Kaya siya unang ginawa. Ginawa siyang mas malakas, ginawa siyang may skills to provide, ginawa siyang magkaroon ng leadership para siya ay mag-protect. Yun po ang disenyo
ng lalaki. Kaya siya unang ginawa. Ang babae ay nilalang at kinuha mula sa katawan ng lalaki. Genesis 2:22. And the rib that the Lord God had taken from the man, He made into a woman and brought her to the man. Galing sa rib ni Adam. Mga lalaki, kapain nyo nga ang inyong tadyang. Baka kayo'y kulang ng isang rib. Kasi ako, magigimbal po kayo dito. Kulang po ako ng isang rib. Hindi ako nagloloko. Sabi ko sa asawa ko, ano ba to? Biblical ba to? Sabi niya, hindi. Abnormal ka lang. Abnormal nga lang po ako. Pero galing po sa lalaki ang babae. Genesis 2:22. Para saan? Anong purpose? Upang gawing ganap ang lalaki. At punuin ang pagkukulang niya. Tingnan nyo, Genesis 2:18. Then the Lord God said, it is not good. Sa lahat ng kanyang ginawa, merong not good. Ano yun? It is not good that the man should be alone. Yun ang not good. Kasi hindi niya ginawa ang lalaki na kaya niya mag-isa ang lahat. Hindi po. I will make him a helper fit for him. Ang original word ay help meet. Help, H-E-L-P, tulong. Meet, salubungin. I will make him a help meet. Hindi helper, katulong. Hindi po. Helper fit for him. Maganda po yung salin ng ESV. Someone who completes the man. Hindi po ba, alam naman natin itong mga asawang lalaki, aminin na natin, di ba? No? Na marami tayong kakulangan. Hindi natin mapapatakbo ang ating mga pamilya kung wala ang ating mga asawa. Nung isang araw po, sabi ko kay Bebet, maalam mo, kung wala ka, patay na ako ngayon. Totoo po yun. Kaya ako, ang dalangin ko araw-araw sa Panginoon, Panginoon, kung kukunin niyo na kami, unahin niyo po ako. Huwag niyo po akong iiwan na wala si Bebet. Hindi po ako mabubuhay. Panalangin niyo po ako. Talaga. Hindi ko po kayang mabuhay nang wala ang aking asawa. Siya po ang nagkukumpleto ng lahat ng kakulangan ko. Ang dami ko pong kakulangan. Kaya po ang binigay ng Diyos sa akin, isang magaling na asawa. Kasi kulang na kulang si Pastor BJ. Siya po ang nagpupuno ng lahat ng kakulangan. Yan po ang kanyang purpose. Ito ang dakilang disenyo ng Panginoon. The husband is the head of the wife. Hindi po yon superiority. Hindi po yung pagpapaalipin. Hindi po yung pagyurak ng katauhan ng babae. Yun lang po ang disenyo ng Panginoon. Kasi alam niyo po kung ano ang responsibilidad ng head, pag-aaralan natin yun next Sunday. Kaya mga husband, humanda kayo. No? Pag alam niyo po kung ano ang responsibilidad ng head, aayawan niyo po ang pagiging head. Sabi ko nga kay Bebet, Ma, pwede ba ikaw na lang ang head? Nakakapagod ang head. Nakaka-stress ang responsibilidad ng head. Natetempt na po ako pumunta sa verse 25, pero pipigilin ko po ang aking sarili. Pagka vinolate po yung ganong disenyo ng Panginoon, tignan niyo nangyari sa Genesis 3:6. So when the woman saw that the tree was good for food, and that it was a delight to the eyes, and that the tree was to be desired to make one wise, she took of its fruit and ate, and she also gave some to her husband, who was with her, and he ate. Bakit siya ang nagli-lead sa Genesis 3? Siya ang nag-decide. Siya ang kumausap sa serpent. Yung asawa niya nandun lang. Ano kaya ang ginagawa ni Adam? Baka nagre-relax. Baka nanonood ng Netflix. Ano nangyari? The fall. For by one man all sinned and therefore all die. Romans 5:12. Meron bang culpability si Adam? Siyempre.
Siya ang talagang nagkasala. Bakit? Nagpabaya sa kanyang disenyo. Anong disenyo niya? Siya ang nangunguna, siya ang nagpoprotekta, siya ang nagpo-provide. Nung na-violate yon, at si Eve ang nag-step up para maging head. Ayan. By one man, all sin, and all die. Kaya anong sabi sa kanya ng Panginoon? Genesis 3:16. Anong sabi dun sa dalawa? Alam nyo, nagsisiyahan sila, di ba? Ang sabi ni Eve, ang sabi ni Adam, the woman whom you gave me, aba, sinisipa ang Diyos. No? The woman whom you gave me, she gave me the fruit to eat. Sabi naman ng woman, the serpent tempted me. Nagsisihan blues na, di ba? Anong sabi ng Panginoon? I will surely multiply your pain in childbearing. Alam nyo ba na ang panganganak pala originally hindi masakit? Na hindi ko tatawaran ang kung gaano kasakit ang childbearing dahil hindi pa naman ako nagluluwal ng bata. No? Pero ang description po ng asawa ko, grabe po. In pain you shall bring forth children. Your desire shall be contrary to your husband, but he shall rule over you. So ang desire ng babae ay maging head. Ang lalaki naman, para sa watahin yon, inapi ang babae all throughout history. Ganun po ang naging resulta ng kanilang sin. And to Adam, he said, because you have listened to the voice of your wife, ikaw nga ang pinagbilinan ko ng utos eh. Ikaw ang binigyan ko ng responsibilidad eh. Na huwag kayong kakain dito eh. Bakit yung wife ang kumakausap dun sa serpent? Because you have listened to the voice of your wife and have eaten of the tree of which I commanded you, you shall not eat of it. Cursed is the ground because of you. In pain you shall eat of it all the days of your life. Kaya po napakahirap po maghanap buhay dahil po kay Adam. Thorns and thistles it shall bring forth for you, and you shall eat the plants of the field. By the sweat of your face you shall eat bread till you return to the ground. Yon, kamatayan po, doon po nagmula. For out of it you were taken, for you are dust, and to dust you shall return. For all have sinned through one man, and through one man all die. Saan hinalintulad ang pagpapasakop na ito? Sabi ng verse natin, even as Christ, verse 23, even as Christ is the head of the church, his body, and is himself its Savior. Ang pamumuno na lalaki, hinalintulad sa pamumuno ni Kristo. Sabihin nyo naman, si Kristo po, Diyos, okay lang po magpasakop sa Kanya, mabait siya. Hindi po yun ang sinasabi ng verse. Ang analogy po is between yung role ni Kristo, hindi yung quality ni Kristo. Ang role ng headship ay binigay sa lalaki. Pareho ng role ni Kristo sa church. Siya po ang head ng church, Ephesians 1:22, and he put all things under his feet and gave him as head over all things to the church, which is his body, the fullness of him who fills all in all. Hindi makakakilos ang katawan kung wala ang head. Para nyo patayin ang isang katawan, putulin nyo ang head. Gayon din, ang buhay at galaw ng iglesia ay nagmumula sa buhay ni Kristo at pinamumunuan ni Kristo Jesus. At ang buhay at galaw ng isang pamilya ay nagmumula at pinamumunuan ng asawang lalaki. Napakalaking responsibilidad po. Mga lalaki, kung nagkukulang po kayo dito, talagang napakalaking kasalanan po sa mata ng Diyos. Si Kristo Jesus ang head ng iglesia dahil siya ay himself its Savior. Bagaman hindi tagapagligtas ng babae ang kanyang asawang lalaki, huwag niyo po isipin yon. Ito ay binigyan, ang lalaki ay binigyan ng responsibilidad na pangalagaan ang kanyang material at espiritual na pangangailangan. Preview po next week,
Ephesians 5:26. Ito po ang role ng lalaki, that he might sanctify her, having cleansed her by the washing of water with the word. Ginawa ni Kristo para sa church. Kailangan pong pangunahan yun ng lalaki sa kanyang pamilya. So that he might present the church to himself in splendor, without spot or wrinkle or any such thing, that she might be holy and without blemish. Yung po ang headship ni Christ. Ganon din po ang headship ng lalaki. Ano, gusto niyo pa maging head? In the same way, husbands, ayan, should love their wives as their own bodies. He who loves his wife loves himself. For no one ever hated his own flesh, but nourishes and cherishes it, just as Christ does the church. Head po si Christ ng church, head ng babae, ang asawang lalaki. May taglay na kagandahan po yung prinsipyo ng pagpapasakop sa ating mga tahanan. Sapagkat ito ay kalooban ng Diyos at resulta ng ating pagpapasakop sa Espiritu ng Diyos. Kung tatanggapin lang natin ang katotohanan na ang pagpapasakop ay hindi pagkaalipin at hindi pagyurak sa ating pagkatao, kundi pagsunod sa disenyo ng Panginoon para sa ating mga pamilya, mararanasan natin ang biyayang dala nito. Isang pamilya na makadiyos at tunay na masaya dahil sa pag-ibig na umiiral dito. Tayo po ay manalangin. Panginoon, nawa ay maunawaan ng lahat ng naririto ang kagandahan ng pagpapasakop sa pamilya ng Diyos. Po ang magpaliwanag sa amin, magbigay ng conviction sa amin, Panginoon, upang kami ay tanggapin namin ang iyong sinasabi sa iyong salita at kami ay sumunod. At sa ganung paraan ay maranasan namin ang kagandahan ng pagpapasakop sa inyong tahanan. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. You've just heard a message from the Word with Green Hills Christian Fellowship Ortigas in partnership with Far East Broadcasting Company Philippines. We hope you can join us next week. God bless you.